Naniniwala ka ba? Ngayon, kinumpirma ng UN na 85 na bansa ang sumusunod sa modelong Pilipino. Pero ang tanong, bakit maraming Pilipino pa rin ang hindi naniniwala sa sariling kakayahan? Ang kwentong ito ay hindi lang magandang balita. Isa itong salamin na nagpapakita ng ilang katotohanan tungkol sa Pilipinas. At kapag natapos mo itong basahin, maaaring magbago ang tingin mo sa bansa at sa iyong sarili. Hindi ito isang pampasiglang video, kundi isang katotohanang dapat malaman ng bawat Pilipino. Dahil ang mga aral na natututunan ng mundo mula sa atin ay maaaring ang dahilan kung bakit tayo makakaligtas sa panahon ng krisis. Ang ambon ng papatapos na tagulan ay tumatama sa salaming bintana ng isang maliit na inuupahang apartment sa gitna ng Maynila. Si Miguel, isang mamamahayag sa mga panlipunang issue na nasa unang bahagi ng kanyang 30 taon, ay abala sa pag-scroll sa kanyang computer. Katatanggap niya lang ng isang file mula sa isang hindi nagpakilalang source. Ang pamagat ng dokumento ay nagpatigil sa kanya, UN confirmed, 85 countries adopted Philippine model. Hindi madaling magulat si Miguel. Sa kanyang karera, sanay na siya sa mga balitang pinalaki lamang. Ngunit iba ito. Hindi ito tsismis sa social media. Isa itong opisyal na ulat na may selyo ng United Nations at naglalaman ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga bansang gumagamit ng mga konsepto mula sa Africa, Latin America, Asia, hanggang sa ilang bahagi ng Europa. Binasa niya muli ng dahan-dahan ang mahalagang linya. The Filipino model emphasizes community-based resilience, a sufficiency-based economy, and inclusive public health. Tatlong mahahalagang salita ang tumatak sa kanyang isipan: komunidad, kasapatan, at pampublikong kalusugan na abot kamay ng lahat. Sinubukan ni Miguel na alalahanin kung paano tinitingnan ng mundo ang Pilipinas sa mga nakaraang taon. Minsan, pinupuri ito para sa pagkain at turismo. Minsan, kinukwestiyon dahil sa politika o sa mga mababaw na imahe. Ngunit ngayon, ito ay isang pagkilala sa antas ng istruktura at konsepto. Tila sinasabi ng mundo na ang Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa magagandang ngiti, kundi mayroon ding mga pamamaraan na maaaring gamitin ng buong Ang nakapagtataka, ang balitang ito ay hindi gaanong nabigyan ng pansin sa bansa. Ilang malalaking news channel ang bumanggit dito sa loob lamang ng ilang segundo bago mag-commercial break. Mas interesado ang karamihan sa social media sa drama ng mga sikat na tao kaysa sa modelong Pilipino na tinutukoy ng UN. Kaya't nagpasya si Miguel na gawin ang kanyang pinakamahusay na alam, mag-imbestiga ng malalim at isalaysay ito ng malinaw. Tinawagan niya si Professor Tiu, isang akademiko sa larangan ng pag-unlad na matagal nang humahanga sa gawain ng mga sibilyang samahan. Sandaling natahimik ang boses sa kabilang linya bago sumagot. Kung totoo iyan, hindi lang iyan magandang balita. Isa iyang salamin na nagpapakita na mas mababa ang tingin ng mga Pilipino sa kanilang sarili kaysa sa katotohanan. Nang gabing iyon, naglakad si Miguel sa tabi ng isang estero sa isang lumang distrito. Ang mga ilaw sa daan ay sumasalamin sa marahang pag-agos ng tubig. Nakita niya ang isang residente na tahimik na namimigay ng mga nakabalot na pagkain sa mga taong walang tirahan. Walang live video, walang pagkuha ng litrato, walang malalaking salita. Ginagawa niya ito dahil naniniwala siyang hindi dapat pabayaan ang mga nagugutom. Napatigil si Miguel at nag-isip. Marahil ang modelong Pilipino na tinutukoy ng mundo ay hindi ang mga ipinapahayag ng gobyerno, kundi ang mga bagay na matagal nang ginagawa ng mga ordinaryong tao nang hindi nila namamalayan kung gaano ito kadakila. Nang gabing iyon, isinulat niya ang isang pamagat sa kanyang kuwaderno na may mariing diin, 85 bansa. Sinusunod ang modelong Pilipino, ngunit ang mga Pilipino ay hindi pa rin naniniwala sa sariling kakayahan. At iyon ang simula ng isang paglalakbay na magpapakita sa kanya ng isang Pilipinas na hindi pa niya nakikita noon. Kinabukasan, sumakay si Miguel ng tren patungo sa isang maliit na probinsya na hindi kilalang destinasyon ng mga turista. Bumaba siya sa dulo ng linya at sumakay ng jeep papunta sa isang baryo na inirekomenda ni Professor Tiu. Kung gusto mong makita ang tunay na modelong Pilipino, pumunta ka sa komunidad, hindi sa mga conference room. Sa baryo,
May isang lumang kubong gawa sa kahoy sa gitna ng isang luntiang lugar. Iba't ibang edad ng mga tao ang naglalapag ng mga gulay, prutas at bigas na nakaayos na parang isang palengke, ngunit walang bentahan. Mayroon lamang isang papel na nakasulat, "Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan." Tinanong ni Miguel ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nag-aayos ng isang supot ng bigas. Ang pangalan niya ay Aling Corazon. Ngumiti ito bago sumagot. Noong panahon ng COVID, lahat kami ay nahirapan. Nagsimula lang ito sa mga mayroon na nagbibigay sa mga wala. At hindi na namin ito itinigil dahil nakita naming nakakatulong ito para makaraos ang buong baryo. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isa pang maliit na karatula, Community Pantry. Bawat bahay ay nagtatanim ng hindi bababa sa 3 uri ng halaman. Sa isang sulok, may mga drum para sa compost, mga lalagyan ng tubig ulan, at isang maayos na hardin ng gulay. Nagsimulang maintindihan ni Miguel na ang salitang kasapatan ay hindi isang magandang salita lamang sa mga aklat. Ito ay isang sistema ng seguridad na binuo mula sa pagtutulungan. Ang mga tao rito ay hindi mayaman, ngunit hindi sila madaling bumagsak dahil mayroon silang pundasyon ng pag-asa sa isa't isa. Nakilala niya si Gnang Reyes, isang guro sa elementarya sa baryo na may tahimik na ngiti ngunit puno ng lakas ang mga mata. Dinala siya ng guro sa isang silid-aralan kung saan ang mga bata ay may espesyal na klase, disenyo ng buhay. Isang bata ang tumayo upang sagutin ang isang tanong sa harap ng klase. "Gusto ko pong magtayo ng organic na hardin ng gulay para sa pamilya ko dahil nakikita kong pagod na ang mga magulang ko. Gusto kong magkaroon kami ng kita nang hindi na kailangang mangutang ng malaki." Natigilan si Miguel sa sagot na iyon. Hindi ito dahil sa pagiging kaakit-akit ng bata, kundi sa kanyang pananaw na mas matanda kaysa sa kanyang edad iniisip ang pagiging sustainable bago ang luho. Marahang sinabi sa kanya ni Gnang Reyes, "Napakatalino ng mga batang Pilipino. Ngunit nasanay tayong turuan silang habulin ang tagumpay na tulad ng sa iba, hanggang sa makalimutan nating itanong kung ano ang tunay na kaligayahan." Binuksan muli ni Miguel ang dokumento ng UN. Natuklasan niya na isa sa mga puso ng modelong Pilipino ay ang pagbuo ng katatagan ng komunidad na hindi nakadepende sa malalaking kapitalista. Ibig sabihin, naghahanap ang mundo ng isang paraan para makaligtas sa isang panahon kung saan mas madalas ang mga sakuna, krisis sa ekonomiya at pandemya. Bago umalis, inabutan siya ni Aling Corazon ng isang supot ng gulay at sinabing, "Heto, anak, tanggapin mo. Mga simpleng gulay lang yan pero walang kemikal. Mahirap hanapin yan sa syudad." Tinanggap ito ni Miguel na parang hawak niya ang isang konkretong sagot. Sumakay siya ng jeep pabalik na may umiikot na tanong sa kanyang isipan. Bakit hindi na isasalaysay ng sapat ang isang bagay na ganito kadakila? Bakit kailangang hintayin ng mga Pilipino ang kumpirmasyon mula sa UN bago sila magsimulang maniwala sa kanilang sarili? Habang dumadaan ang jeep sa malawak na palayan, nagsimula siyang magsulat muli sa kanyang kuwaderno. Ang modelong Pilipino ay ang lakas ng maliliit na tao na pinagsama-sama hanggang sa maging dakila. Bumalik si Miguel sa Maynila na may bagong plano. Nais niyang patunayan ang ikalawang elemento na pinuri ng UN, ang sistemang pangkalusugan na abot kamay ng lahat. Naalala niya ang isang grupo ng mga tao na madalas banggitin ngunit hindi lubos na nauunawaan kung gaano kalaki ang kanilang papel, ang mga barangay health worker. Naglakbay siya sa isang siksikang komunidad sa tabi ng riles ng tren kung saan ang mga bahay na gawa sa kahoy ay magkakatabi na parang mga domino. Ang ingay ng mga batang naglalaro ay humahalo sa tunog ng dumadaang tren. Nakipagkita si Miguel kay Ate Gina, isang BHW na nasa ika-40 taon na ang suot na asul na uniforme ay kupas na. Ngunit ang tingin ay malinaw pa rin, tulad ng isang taong hindi tumitigil sa paglilingkod. "Ano po ang trabaho ninyo?" tanong ni Miguel. Mahinang tumawa si Ate Gina. "Para kaming tulay, Dong. May mga mahihirap na takot pumunta sa ospital, takot sa gastos, takot mapagalitan, takot na mababa ang tingin sa kanila. Kaya kami ang pumupunta sa kanila para magpaliwanag, samahan sila at tumulong makipag-usap."
Dinala siya ni Ate Gina sa mga makikitid na eskinita at huminto sa harap ng isang bahay. Isang matandang lalaki ang umuubo ng malakas, nanginginig ang buong katawan. Lumuhod si Ate Gina sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. "Lolo, hindi ka nag-iisa. Tatawagan ko ang doktor para tingnan ka. Walang pag-arte, walang formalidad. Ito ay tunay na habag, isang pag-aalaga na parang sa isang kapamilya." Nakita ito ni Miguel at agad na naunawaan ang sistemang pangkalusugan ng Pilipinas na pinupuri ng mundo ay hindi lamang tungkol sa malalaking ospital o modernong kagamitan, kundi tungkol sa network ng mga tao na nag-aalaga sa isa't isa sa pinakamalapit na antas. Nagpatuloy siya sa isang health center ng komunidad. Ipinaliwanag ng isang doktora na nagngangalang Dr. Santos, kapag may epidemya, ang mahalaga ay hindi lang ang gamot, kundi ang komunikasyon na umaabot sa lahat ng grupo. Tinutulungan kami ng mga BHW na maiparating ang impormasyon hanggang sa bawat bahay at tumulong sa screening bago pa lumala ang krisis. Isinulat ni Miguel ang bawat salita. Binuksan niya ang ulat ng UN at natagpuan ang isang pangungusap na tumagos sa kanyang puso. "The strength of the Filipino public health lies in trust and proximity." Ang lakas ng sistema ay nasa tiwala at pagiging malapit. Nang balikan niya ang panahon ng krisis sa maraming bansa, may mga grupong naiwan dahil hindi sila nakakuha ng impormasyon o walang pera para magpagamot. Ngunit sinikap ng modelong Pilipino na bigyan ang lahat ng karapatan. Hindi man ito perpekto, ngunit ito ay isang intensyon na nakikita at nararamdaman. Habang pabalik, nakita ni Miguel ang isang batang babae na tumatakbo palapit kay Ate Gina na may malawak na ngiti. "Ate Gina, magaling na po ako." Hinaplos ni Ate Gina ang ulo ng bata. "Magaling, uminom ka lagi ng maraming tubig ha?" Ang imaheng iyon ay parang karayom na nagtahi sa mga ideya ni Miguel. Hinahangaan ng mundo ang Pilipinas hindi dahil sa ating karangyaan, kundi dahil sa ating pagsisikap na walang maiiwan. Nang gabing iyon, nagsulat si Miguel ng bagong linya sa kanyang kwaderno. Ang modelong Pilipino ay ang pag-aalaga sa isa't isa bilang tao, hindi bilang isang malamig na sistema. Sa lipunang urban, ang salitang kasapatan o sufficiency ay madalas na hindi nauunawaan bilang pagiging kontento, kundi bilang pagsuko, takot mangarap, takot yumaman. Ngunit malapit nang makahanap si Miguel ng ebidensya na salungat dito. Ito ay isang pananggalang na nagpapahintulot sa mga tao na makaligtas sa isang pabago-bagong mundo. Naglakbay siya sa isang probinsya sa Hilaga upang makilala si Mang Nestor, isang 60 taong gulang na magsasaka, na binanggit sa ulat bilang isang halimbawa ng sustenableng sistema ng pagkain sa antas ng sambahayan. Ang bahay ni Mang Nestor ay isang palapag na gawa sa kahoy, napapaligiran ng mga tanim na gulay, isang maliit na palaisdaan, at isang hardin ng prutas na hindi malaki ngunit kumpleto tulad ng isang maliit na ekosistema. Sabi ni Mang Nestor, "Dati, mais lang ang tinatanim ko." Sabi ng mga negosyante, "Magtanim ako ng marami para yumaman." Sa huli, bumagsak ang presyo, lumaki ang utang ko at halos maibenta ko ang lupa ko. Tumawa siya nang may bahid ng pait. Kaya nagbago ako. Ayoko na ng mga shortcut. Pinili ko ang daan na sigurado. Sinundan ni Miguel si Mang Nestor upang tingnan ang kanyang bahay kabuti, mga katutubong manok, at mga gulay na itinatanim ng paiba-iba. Ito ang maraming pinagkukunan ng kita. Kung tagtuyot at mamatay ang ilang gulay, mayroon pa ring isda, kabute at itlog. Hindi babagsak ang buong sistema, dahan-dahang paliwanag ni Mang Nestor, ngunit bawat salita ay parang isang aral. Nagsimulang maintindihan ni Miguel na ang kasapatan ay hindi paghinto sa paglago, kundi paglago ng walang panganib na mabuwag. Ito ay ang pagbabalanse sa pagitan ng mga pangangailangan at ng sariling kakayahan, at ang pinakamahalaga, ito ay ang hindi pagtatayo ng buhay sa utang. Nakilala niya si Karen, isang kabataang bumalik mula Maynila upang simulan ng isang brand ng mga fruit jam ng kanilang baryo. Ginamit niya ang teknolohiya para magbenta online, ngunit nanatili sa prinsipyo na hindi magpalaki ng masyadong mabilis. "Ayokong lumaki hanggang sa kailanganin kong mangutang ng malaki. Mas gusto ko ang mabagal pero matatag na paglago."
Bumabalik ang mga customer dahil nagtitiwala sila sa amin. Ang salitang tiwala ay muling lumitaw na tila kaparehong tema ng kalusugan ng komunidad. Naalala ni Miguel ang ekonomiya ng mundo, kamakailan na apektuhan ng digmaan, inflation at mga natural na sakuna. Maraming bansa ang nagsimulang maghanap ng mga konsepto na nagbibigay daan sa mga tao na umasa sa kanilang sarili, hindi lang yumaman sa mga graph kundi makatayo sa tunay na lupa. Bago umalis, tinanaw ni Mang Nestor ang malawak na tanawin. Hindi natin kailangang talunin ang lahat. Ang talunin lang natin ay ang kasakiman sa ating sarili iyon na ang mahirap. Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil kay Miguel na parang isang pakong bumaon sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa isang bus pabalik sa Maynila. Madilim ang ilaw sa loob at halos lahat ng pasahero ay tulog. Binuksan ni Miguel ang kanyang kuwaderno at isinulat ang isang pangungusap na tila buod ng kanyang mga natutunan. Ang sapat na ekonomiya ay ang pagyaman ng hindi nawawasak at ang pananatiling nakatayo kahit na yumanig ang mundo. Alam na ni Miguel na ang modelong Pilipino ay hindi lamang magagandang salita, ngunit nagtataka pa rin siya. Bakit umabot sa 85 na bansa ang gumagamit nito? Hindi ito nangyari ng nagkataon lang. Dapat mayroong isang pandaigdigang sitwasyon na nagtulak para piliin ang mga solusyon ng Pilipinas. Nakipag-ugnayan siya sa mga dayuhang eksperto sa pamamagitan ng kanyang network ng mga mamamahayag at nakapanayam si Maria, isang project development officer mula sa isang bansa sa Africa. Ikinuwento niya, "Dati, akala namin ang tulong ay ang pagpapadala ng pera. Pero kapag naubos na ang pera, nandoon pa rin ang problema. Nang pag-aralan namin ang kaso ng Pilipinas, natuklasan namin na ang tunay na lakas ay nagsisimula sa komunidad at sa pagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na tao na idisenyo ang kanilang sariling mga solusyon. Ang pangungusap na iyon ay umalingaw-ngaw pabalik sa Pilipinas, hindi dapat maghintay ang komunidad sa utos mula sa itaas." Binasa ni Miguel ang listahan ng mga bansang gumamit ng mga konsepto. Ang ilan ay pinili ang community pantry. Ang ilan ay ginamit ang sistema ng mga health volunteer. Ang ilan ay ginamit ang konsepto ng kasapatan upang bumuo ng seguridad pagkatapos ng krisis sa ekonomiya. Hindi ito isang ganap na pagkopya, kundi isang pagpili ng esensya at paglalagay nito sa kanilang sariling konteksto. Nagsimulang makita ni Miguel ang buong larawan. Hindi napansin ng mundo ang Pilipinas dahil ipinahayag nating magaling tayo, kundi dahil nahaharap ang mundo sa isang malaking tanong. Paano tayo makakaligtas kapag nagsimulang bumagsak ang mga lumang sistema? Isang araw, dumalo siya sa isang maliit na seminar sa Maynila kung saan may mga dayuhang akademiko na kalahok. Isang tagapagsalita ang nagsabi ng isang pangungusap na agad isinulat ni Miguel. "The Philippines' strength is not perfection, but practicality and humanity." Ang pangungusap na ito ay nagpaalala kay Miguel kay Aling Corazon na nag-aayos ng community pantry, kay Ate Gina na lumuhod at hinawakan ang kamay ng matandang may sakit at kay Mang Nestor na hindi nagpahabol sa kasakiman. Lahat ng iyon ay pagpapakatao na hindi nangangailangan ng palakpak. Ngunit kasabay nito, nakita ni Miguel ang isang masakit na kabalintunaan. Maraming Pilipino pa rin ang mababa ang tingin sa mga bagay na probinsyano o lokal. Iniisip pa rin nila na ang tagumpay ay dapat katulad ng sa malalaking bansa. Naniniwala pa rin sila na ang mga magagandang bagay ay dapat galing sa ibang bansa. Nagsimulang maintindihan ni Miguel na mahalaga ang balitang ito hindi dahil sa bilang na 85 na bansa, kundi dahil tinatanong nito ang mga Pilipino, kailan natin makikita ang sarili nating halaga. Nakaupo siya sa hagdanan sa labas ng gusali ng seminar, nakatingin sa papalubog na araw. Naisip niya, marahil hindi kailangan ng mundo na maging isang superpower ang Pilipinas. Marahil sinasabi ng mundo na mayroon ang Pilipinas na wala ang mga superpower, ang kakayahang alalayan ng isa't isa upang makaligtas. Gaano man tayo kaliit, nang gabing iyon, isinulat ni Miguel ang isang buod sa kanyang kuwaderno, hindi hinihiram ng 45 na bansa ang kasikatan ng Pilipinas. Hinihiram nila ang katotohanan ng Pilipinas. Nagsimulang kumalat ang artikulo ni Miguel sa kanyang news website. Naging viral ito sa maliliit na grupo. Ang ilan ay nag-share nito na may kasamang salitang "Proud to be Pinoy".
Ngunit marami rin ang nagkomento, asa pa, paano magiging modelo ang Pilipinas? Totoo ba yan? Baka fake news lang. Ang mga tanong na iyon ay hindi lamang pagdududa. Ito ay mga sugat ng isang lipunan na nasanay ng mabigo kaya't hindi na makapaniwalang mayroon itong kabutihan. Kaya't nagpasya si Miguel na lumabas at pakinggan ang boses ng mga tunay na Pilipino. Umupot siya sa isang maliit na coffee shop sa ilalim ng isang office building at tinanong ang mga batang profesional kung alam nila ang tungkol dito. Isang binata ang mabilis na sumagot, "Hindi ko po alam, pero sa tingin ko, ang daming problema ng bansa natin. Paano tayo susundan ng iba?" Hindi nakipagtalo si Miguel. Nagtanong siya ulit, "May nakikita ka bang magandang bagay sa Pilipinas na sa tingin mo ay dapat matutunan ng mundo?" Natahimik ang binata at mahinang sumagot, "Nurse po ang nanay ko. Noong COVID, sobrang pagod niya pero hindi niya iniwan ang mga pasyente niya. Sa tingin ko, yun. Naramdaman ni Miguel na parang nakahanap siya ng isang maliit na pinto patungo sa katotohanan. Hindi sa walang halaga ang mga Pilipino, kundi nasanay tayong tingnan ang mga problema hanggang sa makalimutan nating tingnan ang kabutihan. Pumunta siya sa isa pang lugar, isang palengke, sa isang komunidad. Isang tindera ng gulay ang buong pagmamalaking nagsabi, "Matulungin tayong mga Pilipino. Nak, kapag may nagigipit, nagtutulungan ang mga tao." Ngunit nang tanungin kung bakit hindi ito nababalita, bumuntong hininga ang ale. Mahilig kasi ang balita sa mga nakakatakot na kwento, kaya nakakalimutan ng mga tao na mayroon pa ring kabutihan. Nagsimulang makita ni Miguel na ang pag-aatubiling tumanggap ng papuri ay resulta ng isang lipunan na pinaniwalang ang tagumpay ay dapat laging malaki at nakikita ng lahat. Ngunit pinatunayan ng modelong Pilipino na may mga kabutihan na hindi kailangang maging tanyag sa entablado, ngunit dakila sa tunay na buhay. Binuksan niya muli ang dokumento ng UN at nakita ang huling buod ng ulat. Maraming bansa ang gumamit ng modelong Pilipino at nabawasan ang kanilang kahinaan sa antas ng komunidad, lalo na sa pagkain at kalusugan dahil ang sistema ng pagtutulungan ay mas mabilis kumilos kaysa sa mabagal na istruktura ng gobyerno. Ito ay isang tahimik na tagumpay na nagbabago ng buhay ng mga tao. Nag-isip si Miguel nang mag-isa sa isang gabing may malamig na simoy ng hangin sa Maynila. Tinanong niya ang kanyang sarili, sapat na kaya ang balitang ito para makita ng mga Pilipino ang kanilang sariling halaga? Nakuha niya ang sagot mula sa isang mensaheng ipinadala sa kanyang inbox. "Kuya, anak po ako ng isang BHW. Dati, kinahihiya ko ang trabaho ni nanay na nagbabahay-bahay, pero pagkatapos kong basahin ang artikulo ninyo, gusto kong yakapin si nanay. Mas dakila pala siya kaysa sa inaakala ko." Tinitigan ni Miguel ang mensahe at napaluha. Agad niyang naunawaan, ang modelong Pilipino ay hindi para purihin ng mundo ang Pilipinas. Ito ay para maibalik ng mga Pilipino ang kanilang pagmamalaki sa sarili. Nang gabing iyon, isinulat niya, "Minsan, hindi kinukumpirma ng UN para maniwala ang mundo. Kinukumpirma nito para maniwala ang Pilipinas sa sarili." Nagsimulang lumaki ang usapan. Ilang media outlet ang kinuha ang kwento ni Miguel at pinalawak ito. Ang ilan ay nagsimulang magsaliksik kung ano talaga ang modelong Pilipino at bakit ito kinilala sa pandaigdigang antas. Ngunit alam ni Miguel na kung ang kwentong ito ay magiging isang tunay na lakas at hindi lamang isang panandaliang magandang balita, kailangan itong lumampas sa balita. Gumawa siya ng isang maikling dokumentaryo. Tinipon ang mga larawan mula sa baryo ng community pantry, ang sistema ng mga BHW, ang pinaghalong pagsasaka, at ang mga boses ng mga kabataang bumalik sa kanilang probinsya upang magtayo ng maliliit na negosyo na sustainable. Pinamagatan niya itong, "Hindi maliit ang Pilipinas, hindi lang natin, natingnan ang sarili ng buo." Sa araw ng pagpapalabas ng dokumentaryo sa isang maliit na sinehan, hindi marami ang nanood. Ngunit sa katahimikan ng sinehan, narinig ni Miguel ang isang hikbi mula sa likurang hanay. Isa itong babaeng nasa katanghaliang gulang na mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang asawa. Pagkatapos ng palabas, lumapit siya kay Miguel at sinabing, "Driver po ng ambulansya ang asawa ko." Walang sinuman ang pumuri sa kanya. Pero ngayon, alam kong napakahalaga ng kanyang trabaho.
Isa namang estudyante mula sa probinsya ang nagsabi, "Akala ko dati, kailangan kong umalis sa amin at pumunta sa syudad para magtagumpay. Pero ngayon, nakikita kong pwede palang bumuo ng kinabukasan sa aming lugar kung gagawa kami ng isang sistema na kayang tumagal." Napangiti si Miguel habang may luha sa kanyang mga mata. Alam niyang ang pagbabago ay wala sa dami ng views, kundi sa mga taong nagsisimulang mag-isip ng iba, na nagsisimulang makita ang halaga ng kanilang mga pinagmulan. Pagkatapos ng palabas, umuwi siyang pagod, ngunit puno ng apoy ang kanyang puso. Binuksan niya muli ang dokumento ng UN at binasa ang isang pangungusap na ilang beses na niyang nabasa, ngunit ngayon, mas malinaw ito kaysa dati. The Filipino model is transferable because it is built on values, not luxury. Ang modelong Pilipino ay naisasalin dahil ito ay nakabatay sa mga pinahahalagahan, hindi sa luho. Mga pinahahalagahan. Ang salitang ito ay nagpaalala kay Miguel sa mga simpleng salita tulad ng bayanihan, pagbabahagi, pamumuhay ng may kasapatan, at hindi pag-iwan sa kapwa. Hindi ito mga bagong bagay, ngunit madalas nating ituring na maliliit na bagay lamang, kahit na ito ang ating yaman bilang isang lipunan na wala sa maraming bansa. Nang gabing iyon, lumabas si Miguel sa kalsada. Nakita niya ang isang food delivery rider na huminto para tulungan ang isang matanda na tumawid sa pedestrian lane. Nakita niya ang isang tindera na libreng nagbigay ng kanin sa isang batang mahirap. Nakita niya ang mga kabataan na nagtutulungang maglinis ng basura pagkatapos ng isang pista. Ang mga imaheng ito ay hindi kailanman naging headline ng balita, ngunit ito ang tunay na buhay sa Pilipinas na nagsisimula ng makita ng mundo. At naunawaan niya na hindi na natin kailangang patunayan ang ating kabutihan sa pamamagitan ng salita dahil ang kabutihan ng Pilipinas ay pinapatunayan na ng gawa. Isinulat niya ang huling mensahe para sa kabanatang ito. Hindi kailangang sumikat ng Pilipinas tulad ng iba. Ang kailangan lang ay tumayo ng may dignidad at ang mundo mismo ang titingin. Matapos kumalat ang balita, nakatanggap si Miguel ng imbitasyon na magsalita sa isang kumperensya kung saan may mga dayuhang akademiko at mga manggagawa sa larangan ng pagunlad. Umakyat siya sa entablado hindi bilang isang pandaigdigang eksperto, kundi bilang isang ordinaryong Pilipino na nakita ang katotohanan at bumalik para ikuwento ito. Bago umakyat sa entablado, tumayo siya sa likod ng kurtina, nanlalamig ang mga kamay. Tinanong niya ang kanyang sarili, "Ano ang sasabihin ko sa mundo?" Ngunit naalala niya si Aling Corazon, si Ate Gina, si Mang Nestor, si Dr. Santos, si Gneng Reyes, at ang marami pang Pilipino na gumagawa ng kabutihan nang hindi kailangan ng katanyagan. At nalaman niyang hindi siya aakyat para magsalita para sa Pilipinas. Aakyat siya para tulungan ang mundo na makita ang Pilipinas kung ano talaga ito. Sa entablado, nagsimula si Miguel sa isang simpleng pangungusap. Marami ang nag-aakala na ang modelong Pilipino ay isang malaking proyekto, pero sa katotohanan, ito ay mga maliliit na intensyon ng mga ordinaryong tao na inuulit araw-araw. Ikinuwento niya ang tungkol sa community pantry na isinilang mula sa gutom ng isang kapitbahay. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga BHW na hindi lamang tagapaghatid ng impormasyong pangkalusugan kundi mga tagapag-alalay ng buhay. Ikinuwento niya ang tungkol sa sapat na ekonomiya na hindi paghinto sa pangangarap kundi ang hindi pagbagsak ng tuluyan kapag yumanig ang mundo. At ikinuwento niya ang pinakamahalaga sa lahat, ang pagpapakatao na napanatili ng Pilipinas sa isang panahon kung saan ang mundo ay nag-uunahan hanggang sa makalimutan na ang puso. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo ang mga tao sa silid at pumalakpak, ngunit hindi naramdaman ni Miguel na nanalo siya. Sa halip, naramdaman niyang ginagampanan niya lamang ang tungkulin na ipasa ang apoy na mayroon na ang mga Pilipino na minsang pinahina ng hangin ng pagmamaliit sa sarili. Sa bahagi ng tanong at sagot, isang dayuhan ang nagtanong, "Ano sa tingin mo ang susunod na dapat gawin ng Pilipinas?" Dahan-dahan, ngunit may katiyakang sumagot si Miguel, "Dapat itigil ng Pilipinas ang pagtatanong kung sapat na ba tayong magaling at dapat nating simulan ang pagtatanong kung paano natin mapapanatili ang kabutihang ito sa mas matagal na panahon. Dahil ang pagsunod ng mundo sa atin ay hindi nangangahulugang ligtas na ang Pilipinas. Kung ang Pilipinas mismo ang titigil sa paggawa ng mga bagay na ito,
Ang modelong Pilipino ay magiging isang alamat na lamang, hindi isang daan para makaligtas. Pagkatapos ng kaganapan, lumabas siya ng gusali. Dama niya ang malamig na hangin. Ang ingay ng lungsod ay tulad pa rin ng dati, ngunit naramdaman niyang iba ang Maynila ngayon. Hindi dahil sa mga nagtataasang gusali, kundi dahil mas malinaw na niyang nakikita ang puso ng mga Pilipino. Binuksan ni Miguel ang kanyang telepono at nakita ang isang mensahe mula sa kanyang ina sa probinsya. Anak, kailan ka uuwi? Nagluto ako ng paborito mo, isang ordinaryong mensahe, ngunit isang pagmamahal na hindi kailangang ipahayag. At ito rin ang bagay na nakita niya sa modelong Pilipino, ang pag-aalaga sa isa't isa nang hindi kailangan ng entablado. Ngumiti siya at mabilis na nag-reply, "Malapit na po, Nay. Gusto ko pong tumulong sa pagtatanim ng gulay diyan." Sa sandaling iyon, naunawaan ni Miguel na ang pariralang dapat tingnan muli ng mundo ang Pilipinas ay hindi isang mayabang na pagmamalaki. Ito ay isang kumpirmasyon na ang mga bagay na tahimik na ginagawa ng Pilipinas sa loob ng mahabang panahon ay may sapat na halaga para maging ilaw para sa iba. At sa huli, isinulat niya ang pangwakas na pangungusap para sa kwentong ito sa kanyang kwaderno na may parehong mariing diin. Ang modelong Pilipino ay hindi isang bagay na kailangang ibenta ng Pilipinas sa mundo. Ito ay isang bagay na dapat ingatan ng Pilipinas para sa mga Pilipino mismo. Kung sa tingin mo ang modelong Pilipino ay isang bagay na dapat nating ipagmalaki, mag-iwan ng komento ng Pinoy, di pangkaraniwan, at ibahagi ang kwentong ito sa iba pang Pilipino upang makita nila ang halaga ng ating bansa. Dahil sa susunod na kabanata, titingnan natin kung paano mapapanatili ng Pilipinas ang kabutihang ito. Salamat sa pagbabasa hanggang sa dulo.